Chill Talks. Chill Talks. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Okay, hello everyone and welcome to another episode of Chill Talks Podcast. So, again, di na tayo magpapa-ligoy-ligoy pa. So, I am your host, once again, forever again, PJ. And this is part 4 of the Bob Ong Appreciation Month ng segment ng episode na ito. So, if the schedules are correct, you will see that this will be the 4th episode. And ang pag-uusapan natin is one of the darkest books ni Bob Ong, which is MacArthur. As in, and before diving into this very dark and heartwarming and heart-wrenching book, I have two guests with me na di ko alam kung bakit gusto nila pag-usapan ng mga ganitong topic, pero I am forever grateful. So the first one is Cherry. Hi Cherry, thank you so much for being here. Can you please introduce yourself to our audiences as well? Hello, thank you PJ for inviting me to your podcast. So, hi everyone. My name is Cherry. And isa din ako sa mga tagahanga ni Bob Ong. So, yun. Something about me naman, I do photography, tapos podcasting as passion project, tapos nag-work sa corporate. So, yun. Okay, so another one of our guests is Mr. Ken. So, I won't add any more details kasi parang mas gusto ko na ikaw na yung magpakilala sa platform mo. Hi Ken, thank you so much for being here as well. Sure. Thank you rin for inviting me to guest. This is ano ba? This is my third collaboration na pala with a podcaster. So ayun, brief background lang ba about me. I have a podcast as well. It's called Undeterred by Ken. It's streaming on major platforms such as Google Podcast, Apple Podcast, and Spotify. Tapos, key point of interest is, of course, papaka-nerdy na tayo, reading books. Mostly, ito isa siya sa mga collection ko, yung Bob Ong books. I started reading them high school days pa eh. Oo, high school days pa. Yun lang naman. Okay, so bago tayo pag-usapan natin yung libro, so kailan nyo na-discover itong MacArthur and anong naramdaman nyo nung nabasa nyo yung libro? Okay. Sa akin si Bob Ong, I think na-discover, yung story ko naman sa pagkaka-discover ko sa mga libro ni Bob Ong during high school. Tapos, hiram-hiram. May nagpahiram ng libro, ganyan. Tapos, ayun. Kasi syempre, during nung high school days ko, hindi naman ganun kalaki yung baon ko sa school. Kaya, kumbaga, hindi makabili ng sariling libro, gano'n. Kaya, ayun, nanghihiram sa mga kaklase. Yung una kong nabasa na libro niya, yung nakakabasa na pala ako. Tapos parang, tanong ko pa nga, ano klaseng title to? Kasi parang AB, ganun na yung title niya, di ba? So, ayun, yun yung una ko nabasa. Tapos, yung mga iba niyang mga sumunod pa na libro, yung ang paboritong libro ni Judas, hiram lang din nung nabasa ko yun. Tapos, etong MacArthur, yung first book na binili ko. Kasi, I think nabasa ko to college na ako. Nag-student assistant ako noon. So, medyo may extra sa allowance ko nung college ako. Kaya, para ito yung gift ko sa sarili ko, yung makabili ako ng sariling copy ng libro ni Bob Ong. Pero yun, yung start is na-discover ko kasi may nagpahiram sa akin ng libro, parang sabi-sabi ng mga kaklase, parang kulto-kulto, gano'n. Uy, Bob Ong, gano'n. Sa'yo, Ken, kailan mo nabasa ang MacArthur? Oo. Yung sa akin naman, parehas kami ni Sherry. Parang nag-start din ako ng I started hearing about Bob Ong during my high school days din. Tapos ang una ko namang librong nabasa about kay Bob Ong is the same din. Nakakabasa na pala ako. Tapos oo. The same. Tapos yun, sabi nga nila, 'di ba?
parang may kulto-kulto nga yan. Kasi parang, oy, sino si Bob Ong? Ganyan. Tapos, bakit ganyan yung title ng libro niya? Tapos, meron pa siyang yung yellow book, yung about sa politics. Baliktad siya. Bakit diba? baliktad? Magbasa, Bakit baliktad magbasa ng libro ng mga Pilipino. So, parang nagsimula yung interest ko about his book. So, sinimulan ko talaga siya from the top. Nalaman ko na meron palang Alamat ng Gubat. So, yun. Sinimulan ko siya doon. Tapos, tuloy-tuloy. Sabi ko, okay, parang siya, parang Filipino satire. Tapos, pagkadating ko dito sa read na book, yung MacArthur, kala ko the same. Pero ang nangyari, nabali yung image ni Bob Ong. Tapos, naging full story talaga siya, full-length na novel. Tapos, hindi siya about comedy or satirical. Talagang tinakel niya yung different social issues in depth through a novel. Parang novel na talaga siya. Okay, kasi ang tawag niya dun sa akin, nabasa ko to, I think, high school din. Pero nung nabasa ko yung ending, we will get to that later. Parang nabasa ko yung ending. Bumigat yung dibdib ko. Even some of yung mga key points ng kwento na pag-uusapan natin mamaya. Ang bigat ng puso ko noon for 1 week na hindi ko ma-imagine na mabigat. Basta ang bigat sa puso ko nung ending nung libro kasi masyadong deep kasi yung true kasi kahit alam mong parang good ending siya, pero alam mo yung iba't ibang realidad, iba't ibang perspective, parang yes, masaya ka, pero at the same time hindi deserve nung ibang characters yung nangyari sa kanila. So speaking of that, we will dive into MacArthur. So para sa kaalaman ng lahat or sa mga hindi pa nakakabasa, MacArthur is a story of 4 friends, 4 na magkakaibigan sa lugar ng Maynila. So, di ko alam, nakalimutan ko na kung saan specifics ng Maynila to. So, remind me kung maalala nyo. So, sabihin nyo na lang. So, parang buhay ito ng 4 na magkakaibigan na hindi gaano kayaman, pero may mga kanya-kanyang hamon, may mga kanya-kanyang bulakbol sa buhay. So, and we see the different perspectives of these stories. So, let us start with let us start with your experiences sa mga magbabarkada. Usually, nung mga kabataan nyo, sino-sino yung mga barkada na sinasamahan nyo lagi, and ano yung mga naalala nyong memory sa kanila? Oh no. Sige, sa akin medyo kasi iba-iba yung mga naging circle of friends ko nung kabataan ko hanggang sa nitong nasa line of 30-ish na age. So, sige, umpisa natin. Nung elementary ako, nandun yung medyo aloof ako sa mga tao. Medyo parang shy type, ganyan. Tapos, nagkaroon ako ng mga friends na yung medyo mga not good example, mga estudyante, mga girl. At yung mga tipong parating nandun sa may dulo, tas hindi nag-aaral, hindi yung pala sagot sa mga recitation, mga ganyan. Sila yung parang isa sa mga naging circle of friends ko. Tapos kapag kauwian, tatambay sa mga video shop, mga video games, yung mga arcades, mga ganon. So, parang sila yung somehow hindi good example na experience ko yon during elementary days ko. Tapos, masaya sila kasama, talagang puro tawanan, ganyan. Tapos madami kang madidiscover na medyo hindi ganon na makakabuti sa'yo. Ayan. Ayun. So, sa akin, sa mga kaibigan ko, so, elementary, high school, and college, iba-iba yung mga naging friends ko kasi iba-iba ng school, ganyan. So, nung elementary ako, medyo makaka-relate ako dito sa mga magkakaibigan, dito sa MacArthur, na hindi naman kami nagda-drugs or nag-yosi or what. Pero, elementary days, na-experience ko mapasama sa medyo not so good circle of friends. Mga ganyan, yung tipong, ito yung mga
tropa mo na hindi kayo masyadong nag-aaral, hindi kayo pala sagot sa mga recitation, tapos after ng klase, hindi kayo uuwi kagad, may mga tatambayan pa kayo ng mga lugar, mga ganyan. So, yun yung sa elementary ko. Tapos nung nag-high school naman ako, medyo napag-isip-isip ko na pumili ng mabuti-buting mga kaibigan, yung good influence naman, kumbaga. Tapos nung college naman, dun naman parang na-balance yung meron ako mga kaibigan na yung on the side na medyo chill lang, ganon. Tapos nagkaroon ng mga kaibigan na pala-aral, ganon. So balance na siya nung nag-college ako. So yun naman yung experience ko sa mga friends ko. Pero ang masasabi ko, simula nung elementary, high school to college, up until now, meron pa din ako na-retain yung mga close friends ko na talagang nagkaroon ng malaking part ng buhay ko, gano'n. So talaga yung friendship nandun pa din kahit ilang dekada na yung lumipas. Nice. Sa'yo Ken, ano yung mga memories mo sa mga barkada mo? Ayun, akin medyo on the nerdy side ulit. Nagsimula, elementary ko, okay naman, aral-aral, ganyan-ganyan. Pero hindi ko pa masyadong, siguro, konti lang yung tropa na maituturing. Siguro kung matatawag man silang tropa, 3 lang sila or 4 lang kami, ganyan. Tapos, nung high school yun, doon ako nagsimulang nagkaroon ng mga talagang parang group or peer, mga best friends ko for life until now, magkakaibigan kami. Doon nasimulan yung parang habit ko of yung, ang tawag dito, yung interest ko about arts, doon din nagsimula. Tapos yung interest ko about theater, doon din siya nagsimula. Hanggang ngayon, nadala ko naman siya. Tapos pagdating ng college, doon naman ako nag-start mag-focus talaga sa studies. Talagang aral lang. And then, yung mga tropa ko sa college, pagkatapos ng every lecture, every exam, sa bahay sila pumupunta. So, yun yung nagiging namin, parang hobby or pastime namin. Siguro pagkatapos ng every nakakapagod na pagre-review or hell week sa school, yun, yung bahay namin yung parang nagiging puntahan nila para gawin namin yung mga favorite things namin like watching movies. Yun, usually watching movies yun yung ginagawa namin. Horror movies, yun. Yan. Isa kami sa mga batang mahilig manood ng mga nakakatakot. Okay, sa amin din, pagdating kasi sa mga barkada, tama kayo, minsan iba-iba talaga iba-iba rin yung mga pinag-anuhan natin, kinalakihan natin. We are attracted to friends na, anong tawag yan sa terms ng mga kabataan ngayon? Yung mga ka-vibes baga natin. Yung mga ka-vibes. Kasi, pero ka ng same wavelength. Yung mga same wavelength ko, no? Tapos, yun yung mga ginagawa natin. So kahit ano yung gawin nila na even though sa part natin parang ang weird or parang hindi naman borderline illegal, pero yung alam nating mali ng konti, pero sometimes we go with it kasi parang yun nga, nag-i-enjoy din tayo on those parts. Kasi if you will look at MacArthur, all of these people, I think maliban kay Noel, hindi, lahat pala, all of these kids are considered outcast. Parang pinagtatabuyan sila yung ito yung mga tipo ng taong hindi mo papansinin, let's be honest, na naglalakad ka sa kalsada ay sa streets, nakita mo itong mga tropa na ito yung mga hindi mo papansinin, but still they are still outcast. So on iniiwasan. Talagang ito yung iniiwasan na tao. So parang isa to sa pinapakita ng libro ni Bob Ong na binigyan niya ng highlight yung mga taong completely na ini-ignore natin. So, this leads to my next question sa usapan natin. Did you ever feel that you are an outcast sa isang grupo? And bakit nyo naramdaman yung ganun? Ooh, heavy. Outcast. I could say madaming beses Parang siguro yun yung isa sa pasanin na dinadala ko before nung lumalaki ako. Growing up kasi parang syempre una sa school, I still remember this na tawag yan, every year nung elementary ako,
pagka magpapalit ng taon, so yung mga teacher, isa-isang tatawagin yung mga estudyante, tas tatanungin yung middle initial. Ano yung parang ano yung middle initial mo? Hindi, not the middle initial, the middle name mo. So, sa akin, wala kasi ako noon. So, parang every time na nagpapalit yung years, parang talagang nandun yung kaba ko, nandun yung takot. Parang ayoko na lang mag-school kasi I need to explain ulit sa teacher ko kung bakit wala akong middle name or middle initial, ganyan. So, parang dun pa lang yung sa experience ko pa lang na yun, parang ang hirap i-explain ng situation ko. So, imagine mo, parang 7 years old, nag-i-explain sa 30, 40 years old na teacher. So, medyo parang ang hirap ng parang feeling ko hindi ako naiintindihan. So, yun yung first experience ko being outcast, ganyan. Tapos nung na din, sa school din, yung kapag yung medyo parang ayaw mong ipaalam sa kanila yung tunay na kwento ng buhay mo dahil baka i-judge ka nila. So, kaya yung sa circle of friends ko nung elementary, medyo sila yung nasamahan ko kasi feeling ko hindi nila ako i-judge, 'di ba? So ayun, parang nakarelate ako somehow dun kay Voltron, dun sa isa sa parang scenario doon na kapag ka nahanap mo yung mga friends mo, kahit na parang medyo bad influence sila, pero kasi sila yung tumanggap dun sa kwento ng buhay mo nang hindi ka nila ginudge. So talagang you will somehow stick to that circle of friends, mga ganun. So parang I think yun yung early experience ko, yung being an outcast. Okay. Kasi physically, to add to that, kasi physically from the book, parang ayaw mong maging tropa talaga si Voltron, di ba? Yung malaki yung kamay, laging naglalaway. Diba? Dinidedma talaga siya. Madaming hindi pumapansin. Kakaiba siya. And nung kasama niya tong mga to, kahit nagdodroga sila, okay lang sa kanya kasi parang yun nga, like what Cherry said, he felt belonged at mas mahalaga yung feeling na yun compared doon sa drugs na ginagawa nila. So, ikaw, Ken, did you ever feel like an outsider or outcast sa isang bagay? Bakit? Ako, meron naman, may mga ganyan din naman akong experiences, no, yung I felt na parang ako yung kakaiba from the group, parang ganyan. Tapos ako yung hindi masyadong pinapansin, ganyan. Siguro it started because of my upbringing kasi panganay. So ganun, pag panganay feeling ko parang isa-separate ka talaga nila from everyone, parang gusto ka nilang tignan. Parang highly, they want to think of you highly, parang para makita ka nila as a model, parang ganun. Yun yung nag-separate sa akin from my peers or from my group or group of friends. Siguro dahil nga tinitignan ko rin sarili ko, parang okay, siguro this is the perfect time that I should lead them. So ako yung parang naging leader nung group namin for academics, for extracurricular, ganyan. Ang problema lang doon, parang yung friendship na dapat nabubuo namin, parang may border or parang meron kaming wall in between me and them. Kasi parang nakikita nila ako na parang, si Ken, laging strict yan, laging laging sumisigaw, ganyan. So, yun yung parang I felt left behind. Parang pag may nag-uusap-usap sila or yung mga group of friends ko, lalo na nung high school, feeling ko, hindi talaga ako kasali, ganun. Nag-improve naman yun, at saka kung babalikan din natin, i-relate lang din natin dun sa MacArthur, babalik tayo dun sa common ground. Babalik tayo dun sa fact na a group of friends are the peer of people who found a common ground. Unfortunately, dun sa kwento nila Noel, nila Cyrus, Voltron, and Jim, they found the common ground dun sa activity nila, which is yung abuse nga of substance abuse. Yun. Unfortunately, yun yung nangyari. Pero doon, sa experience ng pagiging outcast, yes, that is an experience na hindi naman siya bago sa akin. Okay, kasi when it comes to the outcast din, on my part, na-felt ko siya, pero I don't think, iba kasi, parang I felt an outcast kasi parang during high school hanggang college, parang anong tawag nito? Alam mo yun, yung tipong lahat ng mga kasama mo, classmates mo, mga tropa mo, may mga kanya-kanyang specialization. Yung tipong
ito si ganito magaling mag-drawing, uy si ganito magaling sa math, uy si ganito magaling sa ganito, pwede nating asahan, pwede nating malapitan, uy si ganito magaling sa ganyan, magaling sumayaw, pwede mong ibalo sa ganyan. Samantala ako, walang ganon. parang nilalapitan lang ata ako pag may kailangan. Ba, yung mga tulad nung I can understand dun sa sinabi ni Ken na ba yung mga they are just treating you like a colleague kasi let's say magaling ka lang sa ganitong subject kaya ka nilalapitan, magaling ka lang mag-report kaya ka nilalapitan, pero when it comes to hanging out, yung outside the class hours, yung mag-uusap sila, magji-jamming sila, so parang di ako masyado nakakasabay kasi minsan ay may pagka-formal din talaga ako magsalita kaya dati talaga feel ko isolated ako. Wala akong masyado nako-connectan on a deeper level. That's why never ako masyado nagkaroon ng friends sa college other than yung mga friends kong kinalakihan ko nung elementary and high school. Kasi parang doon ko na feel na isolated. Talagang iba pa lang feeling na if you feel isolated, parang pinipilit mo yung sarili mo na maging part, which is yun yung ginawa ko. I forced myself to be a part of that. And dun ko rin, kaya nakarelate din ako dun sa MacArthur kasi despite being outcast nung 4 na magkakaibigan na ito, gusto pa rin nilang maging normal na gusto nilang kumita ng pera, tapos makatulong sa pamilya. They have noble plans. Gusto nilang makatulong, guminhawa yung buhay nila. Sadyang the society was not giving them a chance to do that. Maliban kay Jim. Kasi in fairness kay Jim, siya yung may trabaho na construction worker. Kahit papaano, legal. Siya yung may anong tawag niyan? Siya yung financer minsan baga. Pag may inuman sila, si Jim yung maaasahan nila. Yung tama ba? Yung pinakamatanda sa grupo. Kaso yun nga, ang problema, natuyo na yung utak niya sa drugs. So sadly, yun yung downside ng character niya. Pero relating this to the next question or pati din sa sinabi ni Cherry, kasi sinabi ni Cherry nakaka-relate daw siya kay Voltron. On my part, I think nakaka-relate ako solely kay Noel. Mamaya pag-usapan natin yan. So you can, sino sa mga characters ang parang nag-reflect din sa personality mo? Yan, hindi ko pa yan napag-isipan. No? Pero feeling ko, I'm leaning more towards sa character siguro ni yung may lolo. Si Cyrus. So yung katulad ng Cyrus. Oo, si Cyrus. Kasi ako parang pinalaki ako sa lola, ganyan. So alam ko yung difficulty na makita yung lolo mo na may sakit, ganyan, makita sila na parang hindi nila sinasabi na hirapan sila, tapos ikaw pa rin yung parang pinaprioritize na. Siguro yun, I can relate to Cyrus when it comes to the characters. Okay. So parang dito na ko-connect to sa point ng libro kasi parang madami tayong iskipan kasi karamihan ng libro, first half ata ng libro, yung tropahan lang, 'di ba? Pinapakita yung nagchuchungki sila, nagiinuman, tawanan, lokohan. So pero nung sa kalagitnaan na naging seryoso na ng konti, yung naging lumabas na yung epekto ng droga. And one of the highlights nung nangyari kay Bob Ong is that even though magkakaibigan sila, when it comes na pag may problema yung isa, parang hindi nila alam paano i-handle yung problema ng kaibigan nila. Especially nung kay Voltron, tapos nung kay Cyrus. 'Di ba? So, mamaya pag-usapan natin 'yan. So, on your part, may mga problems ba kayo na pinagdaanan na hindi kayo nakatulong sa mga friends nyo, or kung may mga problems ba yung mga friends nyo na hindi kayo naka-reach out, mga ganong situations, and ano yung pakiramdam ng ganong bagay?
Yeah, meron din. Oo, meron din mga times talaga na ah, hindi makakatulong sa kaibigan. Siguro yung pinaka-recent ko na experience, high school and college friend ko 'to. Namatay yung asawa niya last year. So dahil nga sa may pandemic, tapos nasa Bicol sila. So, hindi kami maka-visit. Parang, we know we can help. Yun yung pinakamadaling help na ibigay and through finances. Mag-Gcash, diba? Transfer Gcash, ganyan. Pero, we want na makapunta sana. Yung presence namin, yung madamayan sana siya. Pero, due to mga restrictions, tapos, problema din sa schedule, tapos yung kung paano din pupunta doon, talagang hindi kami kumbaga hindi kami nakapagbigay ng emotional support sa kanya. And me as a friend, na-experience ko kung yung mawalan ng mahal sa buhay. Because the past 2 years, 4 yung family members namin na nawala. So parang makapag-shout sana. Ang laking bagay kasi nung meron ka man lang makakausap, yung meron ka lang mapaglalabasan ng sama ng loob or kung may mga regrets ka man or what. So, I think yun yung yung pinaka-recent na due to conflict sa schedule, hindi ako nakapagbigay ng emotional support or yung makaramay sa kaibigan na nawalan ng mahal sa buhay. So, yun. Tapos yung makatulong naman sa isang kaibigan, yes, meron naman din akong opportunity na makatulong sa isa sa mga kaibigan ko. So, well, kumbaga yun naman talaga, di ba? Kapag kami yung sa mga kaibigan natin, gusto talaga natin silang matulungan in any way possible. So, with one of my friend naman na actually, na-meet ko to sa church naman. Nag-aaral siya, tapos ako, nag-work na ako noon eh. And then, nagkaroon siya ng problema sa sa parang tuition fee. Kulang sa kinapos sa budget. So, binigyan ko siya ng tulong na hindi ganun kalaking amount, pero at least pang tulong sa tuition fee niya for the coming sem. So, sobrang laking bagay nun kasi ngayon, graduate na siya, nag-work na siya, and talagang yung gratefulness na nakita ko sa kanya nung habang nag-uusap kami, kumbaga, na yun, parang sapat na, nakabayaran dun sa ano man yung tulong na naibigay ko sa kanya before. So, yun yung mga experiences na ma-share ko about sa mga kaibigan ko naman. Ayun. Back-upan ko lang rin yung sinabi ni Cherry kasi ito lang, nung nag-start lang yung pandemic, I think, i-share ko naman to at saka makaka-relate din lahat kasi parang one way or the other, parang the pandemic has touched our lives through friends, through families who got infected. So I have a best friend since high school, hanggang ngayon, lifelong friends na kami. Unfortunately, yung buong family nila they got infected by the virus. Tapos ang nangyari, 'di ba, syempre, sobrang lockdown talaga, hindi talaga natin sila pwedeng puntahan. At saka dahil nga rin dun sa dahil dun sa pandemic, pinaghiwalay sila. So yung dad niya napunta sa isang hospital, tapos yung kapatid niya rin na isa sa ibang hospital. Tapos the rest ng family nila nag-isolate sa bahay. Andun pa tayo dun sa point ng pandemic na parang for lack of better term siguro, yung pinandidirihan pa yung mga positive ng COVID, gano'n. Oo. Yung may takot pa talaga. Sa time na yun, sobrang helpless nung situation nila, knowing na andun sila sa isang community na yung mga kapitbahay mo is parang iba yung tingin sa inyo. Wala kaming choice kasi hindi rin kami pwede pumunta doon. So yung mga friends namin, yung circle of friends namin, hindi talaga namin sila mapuntahan. So we think of a siguro best way to help. Kahit kasi kaming magka-friends na talagang pag nandiyan kailangan pupunta talaga physically, yun nga.
parang dahil nga sa pandemic na yun, nabago yun, kailangan namin ng ibang way para tumulong. So, yun, naisip namin na magbuo ng donation drive para sa kanila. During that time, during the donation drive, yung ang pangangalap namin ng donation for the medical expenses has to bill such. Yun nga, unfortunately, yung dad ng friend ko, he passed away. Tapos, hindi alam nung kapatid nila and all, ganun yung nangyari. So, hindi ko alam talaga kung paano ko siya approach, paano na siya pupuntahan. Yun. Kaya, alam mo yun, kahit merong intrinsic value, yung binigay mong pera, yung kinalap yung donation, wala pa rin siyang price kasi parang wala ka dun para damayan siya. Parang doesn't para ang pangit ang pakinggan, di ba? Pero parang walang kwenta, hindi sapat at hindi kailanman magiging sapat kasi wala ka doon. Andun sa darkest time ng buhay yung best friend mo, pero kung feeling mo kailangan ka niya, wala ka, parang ganoon. And on my part, parang meron pa rin guilt siguro hanggang ngayon, dala ko pa rin yung guilt na yon. Siguro hindi naman natin pwedeng sisihin yung pandemic, hindi rin naman natin pwedeng sisihin yung situation, bakit ngayon ko pa nawala, ganyan, di ba? Parang for me, gusto ko lang damayan yung friend ko, bakit hindi pwede, ganun. I know for sure yung experiences ng iba mas malala pa, di ba? Pero ayoko lang i-devalue yung friendship namin, at saka ayoko parang ma-define yung value ng friendship just because wala kayong physical contact or you're not present or you're not physically present during the time na kailangan ka ng best friend mo. Yun yung experience ko naman doon sa part na yan. Okay. Kasi it's frustrating, no, na kahit gustong-gusto mong tumulong, hindi mo lang alam kung paano. Kasi ganun din yung nangyari sa isa kong friend na parang na scam siya doon sa, hindi naman ata na scam, pero parang nabaon siya sa financial debt na, alam niyo yung mga mobile apps na nagbibigay ng loan, 'di ba? Yung maglo-loan ka tapos utang? Oo. Yung utang, 'di ba? Online utang, tapos parang ang ginawa niya, nag-utang siya sa isang loaning company, tapos para mabayaran niya yung utang na yon, uutang ulit siya sa isang loaning company para mabayaran yon. Eventually, nagkapatong-patong lahat na to the point na yung binabantaan na yung buhay niya, kung ano na yung mga pinag-chat sa kanya, pinag-text, kakasuhan daw kuno, mamatay daw yung pamilya. And that time, may anak na rin siya, nasa Maynila. So, nung nalaman ko yun, tinanong ko siya, bakit hindi ka nag-reach out sa amin? Kasi nung time na na-discover ko yun din yung wala akong pera. Kasi ang kailangan niyan tulong, pera. So, sa example, ba't di ka nag-reach out? Ano yung sabi niya? Di daw siya maka-reach out kasi hindi niya alam kung paano mag-reach out. Parang nahihiya daw siya na lumapit sa mga kaibigan nila. And nung sinabi niya yun sa akin, parang masakit. Nasaktan ako ng konti kasi parang may halo ng katotohanan kasi on my part may mga problema din ako sa buhay na hindi rin ako nagre-reach out sa kanila kasi hindi ko alam kung paano simulan yung gano'n na uy friend, may problema ako, damayan bigyan dagdagan kita ng problema, sabay ko yung problema ko sa'yo, parang alam mo yun, ayaw mo makaabala. So parang ganun din, kaya parang isa sa mga moments ko dun sa na-appreciate ko din dun sa MacArthur. Kasi 'di ba nung pinalaya si Noel, may point of the story na pinalaya si Noel kasi wala daw siyang kwentang anak. Parang ang comfort niya yung mga tropa niya. So bali ang nangyari is parang nag-inuman lang sila. Or even kahit sa part ni Voltron, pag may mga problema sila, nag-iinuman sila, nag-droga sila. Parang on that gesture, okay na. Sa una, you feel that okay na kasi dinamayan ka na, sinamahan ka na. Pero eventually, you have to realize to a point na kailangan mo pa rin, kailangan mo pa rin matulungan or kailangan mo pa rin tumulong, hindi lang yung nandun ka lang. Kasi yun yung hinighlight ni Babong sa libro niya na napakaganda. Hindi niya in-specify masyado. Ikaw na yung nag-discover as a reader na
Oo, dinamayan mo si Noel sa inuman, dinamayan mo sa pagdroga, pero after that, paano mo naman natulungan yung tao? Hindi wala. Di nila natulungan yung isa't isa bumangon. Kasi parang nagsarili pa rin sila. Pero isa sa moments na naalala ko, yung pinigilan nila si Voltron doon sa gang. Tama ba? Oo, yung sa gang. Kasi diba si Voltron napunta sa gang. Tapos Sa gangster. Oo, yung sa gangster napunta siya doon kasi parang naloko siya na sumali doon. Tapos parang ayaw ng mga barkada niya. Pero on your part, so this will lead to our next topic. So on your part, may mga kaibigan ba kayo or baka kayo yung naging kaibigan na yun na binigyan kayo ng warning ng mga barkada nyo na wag nyong ituloy yan pero ginawa pa rin, and what were the consequences ng ganong action? Oh my gulay. Mukhang mabubulgar yung buhay ko dito. Ako din, nakakatakot. Oo. Sige. Sige, meron akong dalawang pagkakataon sa buhay ko na may mga ganyan na yung turning point sa buhay ko. First is elementary ko. Actually, ko nga, parang yung una kong mga circle of friends, yung mga ko, nasa sa bandang the bad side. Tapos, grade 6 ako noon, I think patapos na, pag-graduate na kami noon patapos na yung elementary days ko. Yung advisor namin ng elementary, as in, inuusap namin, di ko alam kung sa school namin, dun sa classroom namin, pero parang wala kaming formal class during that time. Tapos tinawag niya lang ako dun sa table niya, which is normally dun sa likod banda, malapit sa may pintuan. Tinawag lang, discuss niya ako, sabi niya, Cherry. sinasamahan mong mga kaibigan. Cherry. Putulin muna kita. Yes. Wait lang. Putulin kita muna madali. Kasi may iayusin akong connection. Nagpuputol-putol ka ng konti sa ko. Okay, sige. Doon na sa friend mo na hinahata ka. Okay na. Ayan. So, ayun. Yung sa teacher ko na kinausap niya lang ako doon sa may, tinawag niya lang ako doon sa may table niya, doon sa may bandang likuran. Tapos sabi niya, Cherry, bakit yan yung mga sinasamahan mong mga kaibigan? Wala kang mapapala dyan. Parang that short conversation with my advisor, with my teacher, yun yung naging turning point ng buhay ko, ng elementary days ko. Kaya kahit na parang meron na lang akong ilang months bago graduate, nagkaroon pa ako ng new set of friends na ito naman yung medyo, ito yung mga palaaral na. Kaya nung parang bandang bago ako graduate, kahit pa paano nakaranas ako ng medyo okay na score sa test, mga ganon. So yun yung isa, yun sa teacher ko. Yung sa friend ko naman, college days naman to, sa, ano ba yan? Sa mga relationship. Ay! Nako po. Yung parang, kapag kayo, may mga mga kwentuhan na, boyfriend, girlfriend stage, mga ganyan, yung may mga nagkakagusto, ganyan. So, minsan, yung mga kaibigan mo, sila yung mga taga-kilatis. Diba? Yung kikilatisin nila from head to toe, yung taong yun. So, minsan, or madaming pagkakataon na hindi ko sila pinapakinggan dun sa mga, sa mga sinasabi nila, na parang naging bulag, or nagbulag-bulagan sa mga katotohanan na i-present sa'yo ng mga kaibigan mo. Tapos, ayun, dahil hindi ka nakinig, hindi ako nakinig, may mga times na madaming beses ako umiyak sa kanila. So, may mga di ba? May mga gano'n na parang kung dito nga din sa kwento ng ng MacArthur, na kumbaga nakita natin dito kasi yung friendship talaga nila lalo na yung kay Cyrus tsaka yung kay Mang Justo, yung talagang tulungan na nangyari between kay Noel tsaka kay Cyrus. Tapos may mga pagkakataon din na parang medyo sablay yung mga desisyon, like for example yung nagbenta sila ng DVD, pero somehow at least kahit papaano sama-sama sila dun sa naging nila, dun sa kumbaga dun sa desisyon nila. Yun nga, so parang napakalaking bagay na yung mga kaibigan natin, kumbaga hindi sila nandyan lang para
damayan lang tayo. Pero syempre, as much as possible, bago tayo dumating dun sa pagkakataon na parang dead end na, naiiyak ka na lang, luhaan ka na lang, di ba? Maiwasan yung ganong pagkakataon. Kaya, yun sa akin, yun sa teacher ko, dun sa mga BI ko na kaibigan nung elementary ako, tsaka eto, nung college naman. Ayun. Kala ko may may re-review ka iba. Medyo kailangan ikubli ng konti. Oo, maingat ng konti. Sa'yo, Ken, ano yung sa'yo? Kala ko The Boy Abunda Top. Yung sa akin naman, nag-start siya nung 2012. First job ko. So ang pinakauso pa dati noon 2012 nasa peak pa tayo ng mga BPO. So nakapag-apply ako, natanggap ako sa BPO. Pero ako yung pinakabata sa team namin. So yung una kong taon, first year ko doon, okay naman, masaya, ganyan. Pero nung second year, nalipat ko ng ibang team. Mm-hmm. Pagkalipat sa akin ng ibang team, so new set of people, unfortunately, parang yun nga, na-outcast ako nung team na yon. Tapos meron lang akong isang friend. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Siguro talaga yung pattern ng friendship ko. Isa-isa lang sila, hindi sila maramihan. Mm-hmm. So dun sa work kong yun, isa lang yung friend ko. Nag-iisa siyang friend ko. Tapos sinabi niya sa akin, outcast din daw siya dun sa team namin na yon. Parang hindi siya masyadong pinangingilagan siya, ganyan. Siguro dahil na rin sa sa upbringing niya, sa pinagmulan niya and such. Doon I found comfort dun sa kanya. Parang siya laging kausap ko. Pero unfortunately, parang fini-figure out ko pa rin kung paano ako makakapag-reach out dun sa team members naming iba. Tapos, nakita kong pattern ng ginagawa nila. Ting break time, bababa sila ng building, tapos magyoyosi sila, ganyan. Ayun. So, feeling ko, marami ako nami-miss out na chika, marami ako nami-miss out na usapan about, minsan nga, iniisip ko baka pinag-uusapan na kami na yung chinichismis doon sa baba. So, dumating ako doon sa point na kinaibigan ko yung isa doon sa mga yon, sa mga nang outcast sa akin. Tapos, trinay kong i-win yung friendship nila. Kasi sabi nila, nakita ko nag-yosi sila lagi. So, dumating ako sa ganun, parang, okay, try ko nga rin mag-yosi. Para magkaroon lang ako ng reason, alam mo yun, na bumaba every break time para sumama sa kanila. Tapos, nagtagal yun ng 3 months yata or more than 3 months. Tapos, tuwing pupunta ako dun talaga sa real set of friends ko, alam mo yun, parang pinagmamalaki ko pa na, uy, nag-yosi na ako ngayon, meron na ako mag-yosi ngayon. Tapos, pag nandyan pa yung mga totoong friends ko talaga, mas lalo ko pang ginagawa. Alam mo yun, na papakita ko talaga na nag-yosi ako, ganyan, 2, 3 sticks. Tapos, napansin ko na lang na parang yung health ko, bumaba siya kasi may asthma rin ako. So parang na-trigger. Tapos doon ako na-start mahirapan. Sabi ko, parang mali talaga yung ginagawa ko. Instead na makinig ako doon sa isa kong friend doon sa office, parang hindi ko pinakinggan yung sinasabi niya sa akin na parang wag akong mag-give in doon sa peer pressure na tinatawag nga natin. Napahamak pa siguro ako dahil doon sa gusto ko lang na mag-fit in. Ayun. Doon ko rin siguro napagtanto na it's wrong na ipagpilitan din yung sarili mo dun sa either isang tao or individual or sa group of people na parang hindi ka naman masyadong na-appreciate. Yun. Yun yung importance ng friend or friends for me. Yung parang sila yung konsensya mo di ba? Parang di ba? Parang sila yung nagsasabi na ito medyo okay to. Ito hindi to medyo okay. Nasa sayo pa rin yung desisyon, 'di ba? Sabi nga, the choice is still yours kung susundin mo or hindi. Pero kasi ikaw rin yung maapektuhan in the long run kung ano yung decision mo sa buhay. So, yun. Lesson na yun, parang one of the life lessons na I still carry with me. Wow, 'di ba? Katrayo Kasi at least sa atin, ang consequences ng ganung bagay ay at least kaya pa nating pagtawanan, pag-usapan. Pero hindi kayang pagtawanan ni Voltron yung consequences nung naging action niya
Kasi sa spoiler alert, Totoo. sa mga nagbabasa ng libro, dahil hindi nakinig si Voltron, dahil nag-insist siya na easy money nga daw, tapos parang mapagkakatiwalaan naman daw yung gang, eventually, pinugutan si... Hindi na ata na detalye kung bakit. Parang kaya nakalimutan ko na yung detalye. Basta at the end of the day, pinugutan si Voltron. And syempre sa mga magbarkada, ang bigat nun. Kaya naalala ko din yung case na... Nung case sa amin dati na sinabihan namin yung isa naming barkada dati nung nasa first job ko na huwag sumama sa inuman. Kasi ito yung umiinom na nakikipagtalik sa mga hindi kakilala. Sabi namin, inom ka pero wag ka, uminom lang siya pagkasama kami kasi at least nababantayan. Pero sumama siya doon sa yaya ng isang babae na few days ago niya lang nakilala. So nag-inuman sila. Tapos after few months nung nag-quit na ako sa job kong yun, nalaman ko nagkaroon pala ng STD. And lumala yung STD niya na to the point na humina na yung immune system niya. AIDS na siya. Naging AIDS na siya diretso. Even though may cure yung AIDS, sa kanya talagang grabe na yung deterioration ng katawan niya. And parang nag-chat siya sa amin na sorry daw, hindi siya nakinig. Na parang hinanap niya daw kasi yung ganun. He felt that it was parang yun yung tama para sa kanya. Kaya nilabag niya yung mga warnings ng kaibigan niya. So, it was heartbreaking. Kaya looking back on this book, kaya ayoko itong basahin kasi depressing masyado. Pero dagdagan natin yung depression na yan. So sa libro, one of the... dagdagan natin yan. Kasi sa libro, one of the highlights or one of the most depressing aspects ng librong yun is yung kay Mang Justo and kay Cyrus. Kasi, yun nga, sinabi nga natin is maglolo sila and si Cyrus nagbigay ng effort para ma-donate yung kidney kay lolo niya. So, nag-isip kumuha ng pera, nagnanakaw, etc. Pero, hindi yun yung heart-wrenching kahit yung pagpatay kay lolo. Spoiler alert ulit. Hindi rin yun yung depressing. Pero, ang pinaka-depressing doon na alam pala ni Mang Justo yung mga ginagawa nila. Alam niya yung ginagawa ni Cyrus para kumita ng pera. Alam nilang nagdodroga sila. Pero wala pa rin siyang ginagawa kasi parang on his part, parang may tiwala pa rin siya doon sa apo niya. At the same time, yun nga, mahal pa rin niya yung apo niya. On your part, meron ba kayong alam niyo sa sarili niyo may ginagawa, pinagtataguan kayo ng mali na ginagawa ninyo, pero that time, hindi niyo pala alam na pala ng mga taong pinagtataguan niyo yung mga kalokohan ninyo. But they took a blind eye and still trusted you or still treat you well despite sa mga alam nilang niloloko niyo sila. Sa ano ba to? Para sa family or kahit sa family or friends. Either kayo or may friends kayong alam niyo yung baho pero tinatrata niyo pa rin ng maayos. Sige. Sa akin siguro paano ba? Kasi talagang yung kwento din nitong kay Cyrus tsaka kay Lolo Justo, yung kay Tatay Justo nga na parang alam pala ni Tatay. Tapos yun nga, hindi lang kinonfront yung apo na kumbaga kay Noel pa kay Noel pa siya na i-share ni Tatay Justo. Siguro sa akin yung sa mga friends ko, hindi to nung college days. Na kami, diba nga may mga kaibigan na kahit dekada na yung lumipas, nagkikita-kita pa din kayo, nandun pa din yung pagkakaibigan ninyo. Yung friend namin na nung college kami, parang lang siya, tawag niyan, hindi naman happy go lucky, pero parang okay naman siya, ganun, okay naman yung, saglit, wait lang.
iisipin ko lang na mabuti kung yun ba yung mas match na dun sa question mo. Which lang, pwedeng muna, pwede bang mag-skip, pwedeng kung meron na si Ken na naka-ready. Sige, Medyo, kailangan kong isipin kung meron, sige lang. Kung may naka-ready ka na, Ken. Oo, sige, go. Isip ka lang muna, Cherry. Yung akin, ko lang, hindi siya masyadong medyo petty nga siya. Pero I can relate dun sa relationship nilang maglolo, no? Kasi, ako Lola's Boy, ako lumaki nga ako sa Lola's Boy. Siguro, kaya talaga nag-lean towards talaga ako dito sa specific character na to. Ng jeep. Alam niyo yung jeep, diba? Uuwi na yung jeep, may boundary yan. Check namin kung tama, bibilangin namin. Tig-20, ganyan. Tapos yung lola ko, ipapacheck niya sa akin yung tig-20 kung 5 piraso yung 20 dun sa kada boundary. Since marami yung 2 pa yung jeep namin, tine-check ko talaga. Tapos kumukupit ako ng 1 20 or 2 20 minsan. Tapos feeling ko naman alam ng lola ko yung ginagawa ko. Tapos parang pinababayaan niya lang ako. Tapos binibigyan niya pa nga ako actually, 'di ba? Parang after nung bibigyan niya ako ng 100 or 20 pesos minsan pag konti lang yung boundary. So kung i-relate natin yung relevance ng lola ko at saka yung si Lolo Justo dun sa kwento, ma-relate natin to dun sa sa stigma ng society, feeling ko, sa mga tao na may problem in terms of substance abuse. Kasi feeling ko, yung substance abuse, tinitignan natin siya as a society as an event or a problem that is parang hindi talaga siya masosolusyonan, or yung mga taong involved sa substance abuse wala nang capacity to change their lives or to change how they are or what they used to be, parang gano'n. Tapos hindi na nila mababalik sa normal. What is the definition of normal anyway, di ba? Because of their substance abuse. Si Lolo Justo, yung hindi siya yung stigma, siya yung neutralizer. Parang siya yung tumitingin, siya yung lens ng society na tinitignan yung mga tao na may substance abuse or may mga vices tulad ko, di ba? Parang kupitero ko sa lola ko. Sila yung mga tumitingin sa atin ng patas. Sila yung tumitingin sa atin ng walang judgment. Sila yung naniniwala at patuloy na mayroong ang pangit mang pakinggan pero may pananampalataya sa atin bilang tao and to our capacity that we can change if someone believes in us, 'di ba? Parang hindi lang dahil dun sa mali nating ginagawa or patuloy nating gagawin pa in the future yung magde-define sa pagkatao natin. Yes, sometimes majority or siguro dahil sa tagal na nating ginagawa yun, negative na yung tingin sa atin ng tao. However, meron pa rin, 'di ba? May ability pa rin yung mga tao tulad ko at saka tulad siguro kung ititignan din natin yung there is at least an attempt on the characters and to change, 'di ba? Hindi niya lang alam kung paano. Siguro dito papasok yung social services ng gobyerno, or sa akin naman yung pagkausap siguro sa akin ng lola ko, sabihin niya sa akin na, "Hoy, alam ko yung ginagawa mo. You need to change," intervention, parang ganun. So yun. Yun yung sa akin. Okay. Ayun. Sige. Medyo na lang. Yung sa akin naman din medyo may may kinalaman sa kupit-kupit. Kasi nung yung sa akin naman, nung bata ako, nagtitinda kami ng yelo. Di meron dong alikansya na yung walang alikansya na walang kandado. So parang doon lang ihuhulog-hulog yung barya na para dun sa bayad dun sa yelo. So ngayon, kapag wala yung mama ko naman, ang gagawin ko, minsan kasi tig-5 piso nandun, o kaya piso, ganyan. So, susungkit ako, kukuha ako ng papiso-piso lang pambili ng merienda or ng chichirya sa tindahan. Tapos, syempre,
kung ikaw nagtitinda ka, dapat bibilangin mo para malalaman mo kung kumikita ka. So, ilang beses yun, paulit-ulit yun na alam ko kung saan nakatago yung alkansya, dudukot ako doon ng pera, ng barya. Inisip ko, ay ano lang naman, 5 piso lang to, hindi na to mapapansin, ganyan-ganyan. Tapos, diba yung kay Mang Husto kasi, tsaka kayong kay Noel, medyo touching yung part na yon. Pero ang isa doon sa nakulangan ako na bakit hindi nagsabi, bakit hindi kinausap ni Mang Husto ng parang lalaki sa lalaki si Cyrus. Mga tipong, anak, mali ang ginagawa mo. Okay. Walang confrontation na gano'n. So parang sa akin yun yung parang pinaka hindi masama na kumbaga hindi naman mali na magtiwala. Pero syempre, nandun yung kailangan pa din talaga ng tao na marinig yung kailangan pa din natin magkaroon ng confrontation. So yung sa akin, yung dun sa yun nga, going back dun sa storya ko, yung alkansya, yung pagnakaw-nakaw ng barya. Nalaman yun ng mama ko kasi ilang beses ko talaga yun ginawa dati. Pinalo niya ako, pinagalitan niya ako, the usual response. Pero ilang beses yun nangyari na bakit ka kumukupit ng barya? Ha? Ganyan. So, pinagalitan ka bilang bala. Tapos, growing up, isa yun sa naituro niya sa akin naman na characteristic, yung mag-ipon. So, that time, nagkaroon ako ng alkansya. Tapos, yun yung parang ginol ko na mapuno ko yung alkansya na yun. So, siguro as early as 7 years old, hindi ako nagkakamali. Yung alkansya na yun, napuno ko. Tapos, hanggang sa ngayon, na kahit na nung nagtatrabaho na ako, noon ako nag-work sa BPO din, nung I think I was 19 or 20 years old, nag-open ako kagad ng sarili ko namang savings account. So parang sa akin, ang laking bagay nung yung pagkausap sa akin na yon ng mama ko. Tapos noon, tinuruan niya ako na paano mag-ipon, kung paano ko, para hindi ako masanay na kumukupit ng. Kasi kung magsisimula ka ng barya-barya, diba? So parang kapag hindi yun na-correct sa'yo, baka mamaya, million na or mas malaking halaga na yung kupitin mo. So sa akin, I really appreciate yung scene nila Noel tsaka Tatay Husto. Pero for me, medyo nakulangan ako dun sa approach na ayon. Malaking bagay para sa akin yung face-to-face na pag-uusap na ipaalam mo, sabihin mo na mali yung ginagawa at tulungan or bigyan ng parang realization na kung ano pa yung pwede niyang gawin para maitama yung bagay na yun. Kasi to add to that, I kinda agree kasi never kinausap ni Lolo Husto si Cyrus. Parang nakikitaan niya na parang hanggang doon na lang. Kasi parang nakalimutan ko, basta may part dun sa libro na parang na-realize daw nata ni Mang Husto na hanggang doon na lang daw si Cyrus. Parang compare daw kay Noel na may pangarap ka pa, may tinanong si Noel kung ano yung pangarap niya sa buhay. So parang yun yung nagmulat kay yun yung nagmulat. Piloto. Oo, yun yung nagmulat kay Noel na parang magpakatino na ng konti after niya maglayas. Tapos yun. Hindi niya na na-confront si Cyrus kasi dahil si Cyrus ay nalubog sa droga and napagkamalan niyang halimaw yung lolo niya, then napatay niya sadly. So that's major spoiler yan. So on the part na dun sa question naman na pinag-usapan natin, I think the best example nito is yung sa akin is gumawa din ako ng mga kalokohan ko nung high school. High school lang pinakamarami kong ginawang kalokohan. Meron ako na ginawa na halos nag-endangered ng mga ibang buhay ng mga tao. I won't get into that pero basta may na-endanger ng mga buhay. Tapos parang nagkaroon ako ng addiction sa computer games na minsan din ako umuwi ng bahay. Tapos eventually hindi ko yung pinapaalam sa parents ko kasi syempre, hindi naman nila ako minomonitor nun kasi malayo ako sa bahay ng pinag-aaralan ko tapos malayo din yung tinitirhan nila. So parang nakabuelo ako ng konti. Never ko pinakita yung addiction ko sa parents ko kasi matataas yung grades ko nun sa school. So kaya okay lang. Parang di sila nagduda. Pero eventually nalaman ko na alam pala nila na ganun yung sitwasyon ko. And kinorek din nila ako. Kinausap nila ako na wag na ganyan. Pinagalitan ako. Even my friends. Kaya doon ko nare-realize na yung high school friends ko noon ay hindi pwedeng may pagpalit kasi
talagang they stick by me. Even those dark days mga tunay na kaibigan. Oo, doon lalabas yun. And progressing with the story, kasi diba sa story na to, pinalaya si Noel. Kasi diba parang wala siyang kwenta. Kaya doon na lead na yung story kay Cyrus ta sa lolo niya. So nung namatay yung lolo ni Cyrus, so obviously, nung time na yan, syempre, obviously, kinulong si Cyrus. Si Jim, hindi natin na pag-uusapan si Jim masyado kasi, let's be honest, halos wala masyado sa kwento si Jim. Parang ang kay Jim kasi, he took responsibility. In fairness din sa character na yon. Diba? Kasi nakabunti siya na from Bicol, tas kailangan niyang panagutan. On your part, may aspect ba ng buhay niyo na you took responsibility for it? Kahit, di ba? Di naman sa nakabuntis kayo ha, or may nabuntis kayo. Kahit hindi sa ganong sense. Malabo. Oo, malabo pa yan sa amin. So, may mga moments ba sa inyo na you felt responsible for your actions and paano nyo natama yun? Yes, oo. Well, yun nga no, yung kay Jim naman, tsaka yung sa yung sa kinakasama niya or yung sa kabiyak niya na si Olive. Well, oo nga, kudos naman din medyo kay Jim din na hindi niya tinakbuhan yung kinakasama niya, tapos kahit papaano yun dun sa storya may mga nung nagkasakit yung anak nila, sinubukan naman ni Jim na makakalap ng pera para makabili ng gamot or pang doktor nung anak nila ni Olive. Sa akin naman yung scenario na or example naman is nung college naman ako, ito yung point ng buhay ko naman na hati yung attention ko sa academics tsaka sa extracurricular activities. Tapos parang kampante ako na, hindi, lang to, magre-review lang ako, i-memorize ko lang yung mga formula, tapos ready na ako mag-exam, mga gano'n, mag-take ng exam. Dumating yung semester na meron kaming pinapractice na play sa school, tapos meron din na exam. So, nung nagpa-practice kami, parati kaming ginagabi. Siguro, parang pasok ako ng school, alis ako ng bahay ng 7 a.m. Tapos umuwi ako ng madaling araw na. Ganon yung parang talagang uwi lang ako para matulog, maligo, kumain, magbihis, and then alis ulit. Tapos, ayun na, dumating yung time na bumagsak ako dun sa major subject ko na hindi ko alam kung paano ako uuwi ng bahay at sasabihin sa nanay ko na uulit ako ng isang buong taon. Kasi tri-semester kasi kami, tapos ayun, wala siyang mga special project or summer class, wala galon. Kasi parang 1 week lang yung interval ng per semester namin. So talagang maghihintay ka ng parang isang buong taon, gano'n. Talagang hindi ko alam kung paano ako uuwi at sasabihin sa nanay ko na uulit ako taon. Tapos, umiiyak lang ako noon kasama yung mga kaibigan ko nga. Tapos, ayun, nag-decide ako na umuwi. Kailangan ko umuwi kasi kailangan kong sabihin sa mama ko. Pag uwi ko, alam mo yung parang yung caring mom na nag-welcome sa'yo na, anak, bakit ka umiiyak? Tapos, pinakita ko lang sa kanya yung sabi ko lang, bagsak ako sa major ko. Tapos hindi ako makaka-graduate on time. Yun lang yung words ko sa kanya. Tapos sabi niya, ganun talaga. Sige, okay lang yan. Tapos, kumbaga, nandun yung alam niya na nakita niya na hirap akong sabihin sa kanya na ako din parang disappointed ako na ganun yung kinalabasan nung exam ko, nung performance ko sa school. Tapos, nandun yung yung parang kailangan ko bang mamili na let go ko ba yung extracurricular activities ko or para makapag-focus ako sa pag-aaral ko, which is during that conversation with my mom, sabi niya, itigil mo muna yung sa theater club mo para makapag-focus ka ng studies mo. Sabi ko, sabi ko, sige po. Pero habang pinag-iisipan ko, parang ayoko pa siyang i-give up yung extracurricular activities ko. So, ang ginawa ko, talagang nag-focus ako dun sa studies ko at the same time, dun sa
dun sa extracurricular activities ko nga. So, ginawa ko, talaga nag-aaral ako, nagpapaturo ako, nag-reach out ako dun sa mga classmates ko na matatalino, yung nakakaintindi agad nung lesson. So, dun ako sa kanila nagpapaturo, mga ganyan, na parang hindi ko lang basta i-memorize yung formula. Dapat alam ko yung concept, dapat alam ko kung paano yung siya gagamitin, sa anong pagkakataon siya gagamitin. So, yun yung mga extra steps or actions na ginawa ko para makagraduate ako, tapos hindi ko i-let go yung extracurricular activities ko. Parang gano'n, na hindi ko kailangan pumili, kumbaga. Kasi parang medyo stressful na nga yung pag-aaral, tapos wala ka pang extracurricular activities. Baka mabaliw ako nun lalo. So, yun yung alam ko na may pagkukulang ako sa academics ko, kaya binawi ko naman yun with yung mga actions na, kumbaga yung mga naging pagkukulang ko nung nakaraang semester. So, yun. Okay. Sa'yo, Ken? Ayun. Yung sa akin naman, hindi naman siya ganun ka-dramatic siguro yung nangyari sa akin para ma-realize ko na kailangan ko itama. Pero andun ako sa point ng high school life na sobrang nag-e-enjoy, sobrang nalululong sa pagbabarkada. Pero yung ginagawa naman namin sobrang may kinalaman sa extracurricular, ganyan. So, aktibo kasi ako sa teatro before. So, ganun din ginagawa ko. Day in, day out, walang yun ako hindi mag-rehearse. Rehearsal. So, ganun. Nagulat ako kasi yung mga friends ko na maayos, mga friends ko na iba, parang di ka maayos. Sila for nagre-ready na sila for college admissions, ganun. Tapos ikaw, parang clueless ka, parang ikaw yung clueless child doon na parang, okay, enjoy ka pa dyan, sayaw-sayaw ka pa dyan, acting ka pa dyan. Pero, kamusta na yung portfolio mo? May na-build up ka na ba na maayos na mga na portfolio na ibibida mo sa college admissions? Nakapag-review ka na ba for college admissions exams? Diba? Parang ganun. Tapos nandun ako sa point na na-corner ako na, ay, wait lang, wala pala akong kahit anong alam, hindi ako ready. Ganyan. So dumating, nag-apply, nakapag-prepare naman para makapag-apply, nakakuha ng test permits and such. Dun sa dream school ko, unfortunately, dahil nga unprepared ako, at saka inuna ko siguro yung talagang trip ko lang, ganyan. Nung nag-apply ako, unfortunately, insufficient siguro yung na-build up kong portfolio and such. Tapos, hindi ako pumasa, in short. Yun, parang turning point siya, malaking turning point siya sa buhay ko. Kasi, di ba, yun, parang dinedefine ng college natin, di ba, kung paano tayo sa buhay after, kung paano tayo didiskarte, di ba, para hindi natin ma-experience siguro yung kahirapan ng buhay. Lagi natin kinoconnect yung school na papasukan, di ba, para mas mapaganda yung trabahong papasukan and all. Andun pa rin tayo sa society issue na ganun. Yun. Pero yung turning point na yun, parang habang nag-aaral ako dun sa community college, inisip ko siguro hindi pa talaga time para sa school na yun para sa akin. So after ko makagraduate, nakapasok naman, pero alam mo yun, parang hindi yung tingin sa'yo, kasi ini-expect nila na, uy, papasa siya sa ganito. Pero hindi. Dinala ko siya for 13 years actually. Yun talaga yung pinakamalaking sa akin. 13 years ko siyang dinala na feeling ko I'm a failure just because I didn't pass. Parang ganon. Naging definition siya ng pagkatao ko. Naging hallmark nga siya actually ng pagkatao ko na, okay, this is Ken. I'm Ken. I'm the failure. I'm the one who didn't pass. Parang ganyan. Kasi tapos, dinala ko siya for 13 years. And yung lesson na yun with me, parang ayoko laging naharap sa tao na hindi ko alam yung sinasabi ko or parang kulang yung alam ko about sa specific na pinag-uusapan. Alam mo yun, parang para hindi ka matag as someone who's just mediocre. Parang ganyan. Yun yung tumatak sa akin. Tapos yung nangyari, nag-try ako. Nagkaroon ako ng courage after 13 years to try again. And fortunately naman, nakapasok na sa dream school ngayon. And ayun, parang sabi ko, okay, yun lang pala yun. Yun pala yun. Yun yung parang
pinabayaan ko siyang kainin yung waking days ko na parang, this is me, I'm a failure. Pero ko for 13 years, yun lang yung ano ko, yun lang yung pinabayaan kong lasunin yung utak ko na hindi ako enough, hindi ako magaling, or hindi ako sufficient, parang ganun. Mhm. Ay, idagdag ko pala, sorry. Kasi napansin ko lang kasi yung nandun na tayo sa part ng story ni Noel, ni Cyrus, ni Voltron, ni Jim. Feeling ko naman ito yung mga avenues na pwedeng puntahan or patunguhan ng lives ng substance abuse, ng mga nagsa-substance abuse, no. Si Noel parang siya yung prodigal son na at the end of the day bumalik din. Nagkaroon ng enlightenment, 'di ba? Si Cyrus naman, unfortunately, siya yung ginupo nung mismong addiction, which is a mental health condition na hindi masyado natututukan dito sa Philippines. Tapos si Voltron naman, siya naman yung victim ng society na walang mga intervention in place para i-protect yung people from themselves. Kasi sometimes tayo rin talaga, katulad ng sinabi ni PJ, na tayo rin yung naglalapit sa atin sa kapahamakan, or dahil nga hindi natin masyadong iniintindi or pinapakinggan yung either konsensya natin, friends natin, or someone close to us, 'di ba? Napapariwara tayo. And then si Jim naman yung light at the end of the tunnel, na however dark your life might be or may seem, nagkakaroon ka rin ng turning point na nababago talaga ng 180 degrees, 360 degrees yung buhay mo for the better. Ayan. Mm-hmm. Kasi mamaya dadagdagan ko yung sinabi ni Ken, kasi ang gandang example niya yung sa part, kasi patapos na tayo sa libro eh. Kasi sa pagdating sa responsibility, nagsimula sa akin very petty pero malaking part siya. College kasi parang ako yung class president. Ngayon, meron kasi sa Bicol na sa university namin na parang hataw, university hataw. Basically, ang hataw is lahat ng may PE class sasayaw, parang mass demonstration. Di ba? Yung sabay-sabay sasayaw. Kaya excited kami nun. One of the props na kailangan namin ayusin, i-prepare, is mag-order kami ng balloons. Yung helium balloons na lumilipad. Di ba? Yun yung, kasi part ng intro nung intro nung sayaw, sabay-sabay na bibitawan yung balloons, kasi since almost 3,000 students kami that time, ang ganda tignan pag sabay-sabay yung balloons. Okay, naasa at asan. So, Friday, kasi Monday yung mass demonstration, nung Friday na yon nagpa-reserve na kami sa balloon shop. Kinolek ko na yung mga pera ng mga classmates ko. Nung Saturday, nakatulog ako. Hindi ko nakuha yung balloons. Obviously, Sunday, sarado sila. Oh my God. So, Monday, hataw na. Ayan na yung sayawan. First time ko magkaroon ng anxiety attack nun kasi oh no, ako lang yung walang dalang balloons. At kami, halatang halata if ang isang klase may balloons or wala. So, nagalit sa akin lahat ng classmates ko. Pinagkatiwalaan daw ako as a president. So, on my part, syempre, nag-public apology ako sa kanila before mag-start yung hataw na, guys, I am so sorry. Balik ko yung pera nyo kasi 20 pesos din yan. Malaki din yan. So, binalik ko sa kanila. Sumayaw na, naghataw na, natapos na yung hataw. Dined ba ko yun? Kasi talagang first time ko, nag-hyperventilate talaga ako noon. Kasi before, di ba, nagpipilahan na sila. Nakikita nila lahat may hawak na balloons. Tapos sila lang yung wala. Tapos hinahanap na nila ako. Nag-hyperventilate na ako noon. Tapos, ay ko, sige, harapin ko na to. This is my mistake. Kasi parang doon ako nagsimula na magtanggap ng mistake ko. So, 1 week after that, sinabihan ako ng professor namin sa PE, ba't wala kayong balloons? Tinanong niya ako. Sabi ko, ma'am, nakalimutan ko kasi kunin. Tapos sabi niya, okay, that's good. Tapos nag-announce sa klase, itong klase na ito plus 5 points kayo kahit wala kayong balloons. Kasi daw, parang advocate siya ng ayaw niya ng, tawag niyan? Yung dun sa dumi na napoproduce ng balloons.
Kaya parang nagustuhan niya na hindi kami nag-balloons. Parang accidental na rebellion ko, no? Yung ginawa namin. Pero may reward pa. Pero yun nga, nung time natuwa kami nun kasi yung 20 namin na pambilisan na ng lobo, tulad nga sa kanta, pinabili namin ng pagkain. Nagsorry pa rin ako sa mga classmates ko. Nagsorry pa rin ako sa classmates ko kasi syempre, diba, ang bigat na you were given a task na pabayaan mo and you saw the consequences. Nakita ko yung hiya nila kasi wala silang balloons, diba? Yung panic nila, uy, bakit wala kayong balloons? So, nakaka-stress kaya yun. Tapos yun, eventually, nagbago na. Tapos yun, dito tayo sa part ng ending ng libro. So, yun nga, sinabi ni Ken, kaya siya MacArthur kasi pagbabalik. And sa lahat ng magtotropa, dalawa lang yung nagbalik. Si Noel at si James. Si Jim umuwi para palakihin ng maayos yung pamilya niya. At si Noel bumalik sa bahay nila. So, on this part, parang wala nang final question kasi parang last sharing na lang natin to. So, sa part ko kasi, kaya ako nakaka-relate kay Noel because I was a prodigal son. Na alam ko yung experience ng lumayas, nagmarijuana, nagtambay, nakisama sa mga addicts din. Tapos, yung feeling na umuwi ako sa bahay noon kasi naglayas nga ako, hinanap ako ng parents ko noon. Siyempre, obviously, pinagalitan ako. Pero, the morning after that, paglabas ko ng kwarto, pagbaba ko, kita ko doon si mama ko nagluto, si papa ko kung nagkakape. As in, yung mismong setting nung ending nung libro. Tapos sinabihan na ako, mag-almusal ka na. Tapos maglilinis ka na ng bahay. Parang ganun. Nung nabasa ko yung libro na yun, kasi nung nabasa ko yung MacArthur, it was after my prodigal son days. So, the moment na binasa ko, after nung ending, pagsara ko ng libro, grabe yung iyak ko nun. That's why, anong tawag yan? That's why hindi ako naka-recover for almost 1 week dahil din sa ending. Kasi it hits hard. It hits home talaga na at the end of the day, na kahit anong kalokohan na ginawa ko, eventually at the end of the day, pamilya pa rin nandyan para sa'yo. Kahit yung mga tropa nyo, magkawalay-walay kayo, magkahiwa-hiwalay kayo ng mga tropa nyo. Kasi yun yung nangyari sa kanila di ba? Nagkahiwa-hiwalay na sila. At the end of the day, ang sasalo at sasalo sa'yo, despite your failures, despite your success, will be your family. And during those times, mas na-appreciate ko yung pamilya ko. Even though, kahit nung time na yun, may stepmom kasi ako, hindi ko pa siya tanggap. Kasi parang ayoko lang ng stepmom. Kasi lumaki ako, wala akong nanay. So parang ayoko lang ng stepmom that time. Pero after what I did, tinanggap nila ako. Mas na-appreciate ko na yung family. So, yun din yung gustong i-highlight ni Bob Hong ata for me, na despite your failures, despite your success, kailangan pagdating sa pamilya, pwede mo silang asahan na pag bumalik ka, especially your parents. Kaya, yun. That's why si Noel napaka-relatable sa akin. So, in order to end this episode on your part, Cherry, Ken, were there moments in your life na you felt that you were the prodigal child? Or may kilala ba kayo na prodigal child na nakita nyo kung paano sila tinanggap despite sa mga failures na ginawa nila? Oh, that's a tough one. Yeah, siguro, ano lang din, no? Kumbaga, the entire book, itong MacArthur, sobrang laki din ng impact nito sa akin. I think parang yung mga nakabasa ng libro, din, pare-pareho na na nakakagulat talaga yung parang last few pages nung libro, no? Na talagang pagka-close mo ng libro, kailangan mong huminga ng malalim at namnamin kung ano yung nabasa mo dun sa storya ng libro na to. Ang daming na-present na issues, na problema, diba? And makaka-relate tayo kasi one point or another sa buhay natin, kumbaga may mga na-encounter tayo mga problema, mga pagsubok sa buhay, 'di ba, na kailangan nating i-test yung sarili natin kung hanggang saan tayo, kung magpapatalo ba tayo, malulugmok ba tayo dito o babangon tayo. Sa akin, being a prodigal daughter ba ako, masasabi ko na oo, kasi for 31 years of existence, nandun yung
nagko-question ako ng existence ko na parang bakit sa akin nangyari yung ganitong situation, like being illegitimate child, for example, na parang bakit ako lumaking walang ama, bakit hindi ko na-experience magkaroon ng kapatid, bakit kailangan kapag nakikipaglaro ko sa mga ka-age ko sa labas, hindi pwedeng hindi nila ako aasarin. So parang nandun yung nagkaroon ka ng rebellious side kasi because of your environment. Kumbaga, dito sa story ni Babong, mga adult, yung mga nangungutya, yung lipunan, di ba? Sabihin natin siguro yung mga kapitbahay, yung dun sa scene na pauwi si Noel sa pamilya niya, yung tingin ng mga kapitbahay sa kanya, talagang hinuhusgahan na. So sa akin, during that time, kumbaga bata pa lang ako, medyo may panghuhusga na parang nadjudge ka na kagad na parang medyo ayaw mong sabihin kung ano yung storya ng buhay mo kasi i-judge ka ng tao, di ba? Na parang hindi lang mismo ikaw, pero baka pati yung pamilya mo. In my case, na parang takot akong sabihin na hindi kasal yung magulang ko kasi baka ang isipin during that time at yung mga kasagsagan ng mga telenovela na anak siya sa labas, ibig sabihin parang pariwara yung nanay niya, yung parang yung na-judge yung mama ko. So parang yun yung sa akin, for me, yung medyo wait lang para sa akin yun yung hindi ko kayang tanggapin na ma-judge pati yung pamilya ko na hindi nila alam yung buong storya. So for me, being a prodigal daughter or yung parang pagbabalik ba, siguro malaking factor kasi yun yung kung ano yung mga pinagdaanan ko nung kabataan ko. Ito yung parang humulma ng kaisipan ko. Kaya medyo parang naging aloof ako siguro sa church, sabihin na natin. Pero talagang bumalik ako dun sa kumbaga kung ano yung purpose ko, kung bakit ako nandito, bakit ganun yung mga na-experience ko. Kasi gaya nga nung sa story din ni Babong na merong tao na makaka-touch ng buhay mo at ikaw din pwede kang maging inspiration sa ibang tao. In this book, masasabi ko na yun yung scenario nung kay Noel at kay Apple. Si Apple yung bunsong kapatid ni Noel na dun sa storya, ninakawan din ni Noel si Apple yung dun sa maliit na pitaka ni Apple, nang nakawan niya, kinuha niya yung 20 tsaka yung mga mangilan-ngilang barya dun sa pitaka ni Apple. Tapos na-witness din ni Apple yung hinagpis tsaka yung lungkot nung nagsisigawan yung kapatid niya na si Noel tsaka si Laila tsaka yung mama niya. Tapos, nung umuwi si Noel, ang cute lang ng expression ni Apple. Sabi niya, Kuya, saan ka galing? Na parang walang nagtanong sa pamilya ni Noel kung saan siya galing. And yung dun sa storya na kahit na nawalan ng 20 si Apple, ako ina-assume ko na alam ni Apple na yung kuya niya yung kumuha ng 20 dun sa pitaka niya dahil yun yung parating bintang sa kanya ng kapatid niya ni Laila. Na kahit ganun yung nangyari, kahit ganun yung na-witness niya dun sa kuya niya, na kung paano nagalit dun sa ate niya, siya pa din yung nagtanong na, Kuya, parang nandun yung excitement ni Apple and yung concern ng bunsong kapatid ni Noel sa kanya na, saan ka galing? So, I think yun yung malaking bagay din na meron at merong magwe-welcome sa atin. Kahit ano man yung mga mistakes na nagawa natin sa buhay natin, sana meron tayong Apple sa buhay natin na tatanungin tayo kung saan tayo galing, kung kamusta ka, ano yung mga pinagdaanan mo, ano ba yung mga hirap na or sama ng loob na nakikimkim mo dyan sa kalooban mo. So, ayun, para sa akin, yung buong libro itself, napakaganda, pero gusto ko lang i-high kasi alam ko hindi naman bida dito si Apple, pero napaka-cute lang nung character na yon ni Apple. Napaka-genuine nung pagtanong niya sa kuya niya na kung saan siya galing yung kuya niya. So, ayun. Okay. Sa'yo, Ken? Ayun. Yun sa akin naman, mag-share ako ng something personal, no? Pero kasi ako, ngayon currently, I don't classify myself as religious, at least not anymore, kasi ay laking lola, syempre ganyan. So ko lagi,
kasama ko sa simbahan, every week nagsisimba, tapos lahat ng yung Catholic calendar talagang heavily influenced yung buhay ko nung Catholic calendar. Parang talagang pag sinabing passion talaga. Pag sinabing yung Holy Week, talagang pinapractice talaga namin siya, ganyan. Unfortunately, when my grandmother died, nagkaroon ako ng enlightenment na maraming mga issues na kinasasangkutan yung church, specifically Catholic Church. This is something personal for me. I'm not condemning anyone, disclaimer, na who believes in the Catholic Church. Unfortunately, for me, I find it not effective anymore sa moral well-being ko at saka sa aking spiritual connection. Yun, parang nakita ko how come alam mo yun, parang for me, parang hindi siya, parang yun yung pagiging prodigal ko in such a way na I left the church. Tapos parang nagkaroon na lang ako, yung pagbabalik ko naman doon, nagkaroon ako ng sarili kong connection or sarili kong spiritual relationship with God. Hindi na lang siya yung parang based on the book, based on what many religious person is telling you that's right, ganon. Parang I'm not basing my religion anymore to other people's perception of what the religion should be or what the religion should look like. For me, yung spirituality ko ngayon, it really depends on my personal relationship with the Lord. Hindi na siya based on what I hear, hindi na rin siya based on what I read, parang gano'n. Yun yung connection na parang gusto kong balikan kasi hindi naman siya hindi siya kind of rebellious for me. It's more of an enlightenment na bumalik ako, pero sa pagbalik ko hindi na siya katulad nung before na very shallow at saka very parang naapektuhan or nagbe-base nga ako nung faith ko dun sa mga tao nakapaligid sa akin dahil sinasabi nila ito yung tama, ito yung mabait kapag sinabing ganito yung ginagawa mo or whatever, diba? Yun, yung constant reminder ko sa sarili ko rin na religion is something na in-instill sa atin ever since the day we are born, but spirituality is your personal relationship with the Lord. Hindi siya yung naapektuhan ng ibang tao. Yun lang. Tapos ibanggitin ko lang rin kasi 'di ba parang napaka-witty rin kasi nung MacArthur. For me kasi nung umpisa nung nakita ko na siya before, parang sabi ko, okay, red, ano kaya tong red na to? Tapos tinitingnan ko, figure out ko, mukha kaya to, mukha ba to, ganyan. Tapos sabi ko, bakit kaya MacArthur, 'di ba? Tapos matagal na panahon bago ko na-realize na okay, ano pala siya, contrasted picture pala siya ng isang toilet bowl, di ba? Mm-hmm. Tapos, kaya siya, tapos meron pa nung puso. Tapos ako, oh my God, yung pala yun. Tapos MacArthur kasi nga yun yung slang for, yung parang I shall return, yung bumabalik, yung kaya Anyway, yun lang, na-share ko lang kasi baka marami ring mga tagapakinig na di pa rin nila nagigets kung bakit bakit contrasted yung picture na yun. Kasi yung red, siguro pinili talaga ni Babong yung color na red because of the bloody yung theme din talaga. Oo, iba rin talaga. Heavy hitting talaga yung book na yun eh. So, bale. Pwede dagdagan ko lang din yung kay... Ay, sorry. Sige lang, go. Ayun, dagdag lang din yung about dun sa book. So yes, good observation din yung nasabi nga ni Ken. And hindi ko alam kung napansin nyo din, diba kasi yung kwento, ang daming ang issue, diba, about lipunan, lack of education, sabihin na natin, tapos yung sa pagda-drugs, mga ganyan. Tapos yung dun sa likod, hindi ko ba, parang yung sa pinaka-last page, meron din nakalagay, the author's proceeds will go to Gawad Kalinga. So, chinek ko yung ibang libro na meron ako, kung parang lahat ba ng libro ni Babong may ganito. Dun sa 4 ko na libro, eto lang yung nakitaan ko na may Gawad Kalinga, na parang, yun nga, may, yung proceeds mo pupunta sa Gawad Kalinga. So, parang, naisip ko lang na parang, okay, so si Babong, nag-present siya ng mga issues ng lipunan natin
At the same time, pag binili mo yung libro, makakatulong ka. At the same time, may enlighten ka or may matututunan ka. At the same time, yun, makakatulong ka. So parang ang ganda lang ng concept na, okay, so hindi niya lang iniwan, hindi niya lang present sa akin yung mga problema na to, yung mga issues na to. Pero yeah, meron ako kahit papano maitutulong through buying this book, and then yun nga, yung proceeds is mapupunta sa Gawad Kalinga. So I'm not sure kung lahat ng mga ano niya is meron, pero yeah, you may siguro check. Pero yun, parang ang cool lang na, okay, so yes, heavy yung book, pero at the same time, merong ginawa yung author para makatulong dun sa some of the issues na nabanggit niya dun sa MacArthur. For the cause, yes, I can agree. And also, parang to end or to summarize everything. So parang nakita, isa rin sa mga underlying na lessons na pinakita doon ni Bob Ong is that pagdating sa society or ano man ang mga problema ng society, you don't condemn the person. Halimbawa, yung tulad nung nangyari kay Noel, kahit drug addict siya, hindi siya hinusgahan dahil pinapagalitan siya, hindi dahil siya si Noel, kundi dahil sa ginagawa niya. You should be corrected on your actions, not who you are as a person. Ang nagiging issue din kasi ng society natin is that we are condemning the person itself and not the mistakes na ginawa nila. Kaya parang doon na nawawala yung perspective natin na anyone can change. Nawawala na yung ganung pananaw na people can change kasi parang we attribute the mistakes to the person itself. So yun din yung highlight din ni Bob Ong na lahat ng mga yan, biktima yung mga yan. Kahit nagdodroga yung mga yan, you don't label them as addicts. You treat them as victims. You correct the actions na ginawa nilang pagkakamali, pero you do not stigmatize them because of who they are. And the best example of that was Voltron, na no choice si Voltron, gano'n na yung katawan niya eh. 'Di ba? He was stigmatized because of who he is and hindi dun sa mga ginagawa niya. Kaya malaking factor talaga yung ganung mindset na nawawala na sa generations ngayon. Even, kasi yan din yung lessons na inimbued sa akin ng parents ko na nagkamali ako eh. 'Di ba? If I was defined by my mistakes, wala na, di ko na alam kung asan ako ngayon. Kasi if my parents define me based on my mistakes, wala. But still, at the end of the day, trinato nila akong tao. And dinala ko siya. I always treat people like people. Kahit nalaman kong drug addict ka, pag may nagawa kang mali, I will correct your mistakes, pero as a person, okay ka pa rin sa akin. Tao ka pa rin. Yun yung nawawala. The sense of humanity. And Bob Ong ay one of the thinkers na advance mag-isip na nagawa niya na yung ganon at such a parang early days nila. So with that, thank you so much for this very heavy yet very touching episode. Ken, Cherry, I know this was, some of the topics were hard, but yeah, thank you so much for guesting this very may gaano pa ba kami? May parang ano ba, parang last few takeaways ba? May mga ganun ba? Or, sure, if you want, go ahead. Then we can end the episode. Hindi pa ba natapos? Hindi, ano lang, parang siguro commonly kasi na naha-highlight yung about nga sa mga issues ng lipunan tsaka drugs. Pero siguro ang sa akin ngayon na binasa ko siya ulit, parang dito ko nakita yung importance ng tayo bilang as adults, sabihin na natin yung parang tanggalin natin yung generational gap or yung age gap na parang ay sila ate yan eh, ano na yan, 10 years older na yan sa atin, hindi na makaka-relate sa atin. Kumbaga na parang hindi lumalawak yung circle of friends or hindi, circle of friends natin na makapagkaibigan pa din tayo kahit sa mga 5 years younger than us and 5 years older than us. Kasi dun yung madami tayong matututunan sa kanila. The same time, tayo din, as adults, tayo mismo sa akin, I practice na kahit na nasa 30 plus na ako, kaya ko pa rin kausapin yung pamangkin ko na 7 years old. Kaya ko pa din makipag-usap naman sa mga ate ko na
in-laws ko na 10 years older sa akin. So, palibutan natin yung sarili natin ng iba't ibang age para tayo din, kausapin din natin sila. Kasi, kanino pa matututo yung mga young generation, di ba? Kundi sa atin din na atin na nila or kuya na nila. So, I think isa yun sa parang sa akin talaga habang binabasa ko siya, parang bakit ganun? Walang adult na kumakausap ng maayos kanila Jim, kanila Cyrus, kanila Noel, Voltron, bukod kay Mang Husto. Diba? Pero the rest either pasigaw na or panghuhusga na hindi ka na nga kinakausap, hinuhusgahan ka pa, 'di ba? So I think sa akin isa 'yon sa key takeaway ko from this book na napakahalaga na matuto tayo na makipag-usap sa mas bata sa atin at mas matanda sa atin. In that way, mas makakapag-connect tayo sa younger generation para mas magabayan natin sila. So, ayun. Okay. Yun. Ayun. Ako naman, very, very quick takeaway lang din, di ba? Kasi parang, it's really an understatement to not mention yung napakaraming social issues na pwede rin natin somewhat ikabit dito sa MacArthur. Di ba? Hindi natin alam, not knowingly, 2007 pa na-publish itong libro na to. Tapos, yung cultural relevance niya up to this day, very ano pa rin, very important pa rin siya. Siguro yun nga, sabi ko, it's an understatement not to mention those societal issues such as yung EJK, tapos yung lumalalang drug abuse dito sa Philippines, tapos yung human rights violations in relation to that as well. Sa tingin ko, ang takeaway ko rito is yung paniniwala kasi natin as Filipinos, sa culture kasi natin, it's embedded that there's only an absolute good and evil, 'di ba? Pero in reality, it's a balance. We need to balance the good things that we do versus the evil things that we're doing, 'di ba? Parang hindi naman siya laging okay, religious ako, mabait ako, tapos pag nagda-drugs ako, evil na ako. Parang ganyan, 'di ba? So we're living in a very judgmental society wherein we're looking addiction in a lens na that's an absolute evil, whereas addiction really in context is a mental illness, 'di ba? And we should not stigmatize a mental illness. Addiction is one of them, and those people with mental illness, they need help. They don't need persecution, 'di ba? And yun sa persecution natin, kung matatanggal natin yun, we parang mapapakita natin yung humanity behind that kung matatanggal natin, 'di ba? And we should be the agency of compassion to those who need it. Kasi tayo yung nakakaalam Tayo yung ika-classify natin yung sarili natin yun, di ba? Na parang meron tayong tawag nito. Parang hindi naman righteous, pero meron tayong moral ascendancy na tinatawag. Na parang dahil meron tayong enough education na nabiyayaan tayo ng proper siguro yung education natin, 'di ba? Gamitin sana natin 'yun. Hindi para tumahimik lang tayo. Tapos gamitin natin yung education na 'yun para mag-impart din ng knowledge sa other people. Kasi only by doing that mababago natin yung society na sinasabi lagi nating judgmental. So that is the lesson of MacArthur for me, and yun lang yung message ko. Okay, so with that, everyone, thank you so much. Cherry, Ken, thank you so much for being here sa mga nakikinig. And alam ko ang mga nakikinig sa akin ay puro mga college students and young adults. Please read MacArthur. It will demoralize you, but at the same time marami kayong matututunan pagkatapos. So with that, thank you so much for listening to Chill Talks Podcast, and see you all on the next one. Bye-bye.